Magandang araw! Sama-sama nating pasyalan ang magagandang tanawin at tuklasin ang masasarap na pagkain dito sa bayan ng Huban. Mas na sa Huban! Unang hinto natin ang Tangken Nature Spring, isang natural na bukal na may malamig at malinaw na tubig, perfect para magpalamig sa mainit na panahon. Sunod naman ay ang Isla del Sol, isang tahimik at preskong lugar para sa picnic o simpleng pahinga. At kung magluluto o magsisiga, siguraduhin may dalang tubig o fire extinguisher para maiwasan ang sunog sa paligid. Dito sa La Cristi Cold Spring, malamig ang tubig pero mainit ang pagtanggap ng mga tao. Swak na swak para sa buong pamilya. Tip lang po, kung mag-iihaw-ihaw, siguraduhin walang maiiwang baga na pwedeng pagmula ng apoy. Matatagpuan din sa bayan ang mga heritage houses na mahigit sa isang siglo na ang tanda. Saksi ito sa kasaysayan at kultura ng Huban. At isa dito ang Casa Feliz na matatagpuan sa Barangay South Poblacion. At para mapanatili ito, importante ang tamang fire safety, regular na electrical check-up at pag-iwas sa open flame sa loob. Ang Casa Feliz is owned by may-ari niyan ay si Leoncio Brajo. Na-purchase lang yan ng Lasala. Then, it was restored through the help of National Museum. May architect sila na pinadala at saka engineer. Then, nung matapos na, we were thinking na ano lang yun, parang family house lang. Family house lang po. Pero later, may mga nag-request na make it a breakfast and parang lodging house. And then later, progress naman, naging venue for small conferences, wedding, reception, or other iba pa na gathering. Then marami na nag-patronize as bed and breakfast, mga transient, mga turista, because nakikita naman nila na parang sila, they were curious what an old house is, yung sinasabi na bahay na ba ito. Yung mga hardwood, siyempre kung makikita mo hardwood, mga yakal, mga barayong, nara, ibang kung ano pa, basta matitigas na first class na lumber. Mga poste niyan, mga 3 post na yung sasabi. Isang buong tree. Opo. Saka ginagawang poste. Isang buo po talaga siya. Makikita mo from floor to ceiling. Opo. Diretso yan. Kaya solid po talaga. Solid yan. Bali, sa tagal ng panahon, ano po ang pinakamalaking hamon na hinarap ninyo sa pagpapanatili po ng bahay, ng estruktura po na yun? Actually, wala namang, we consider it parang regular lang na na ginagawa sa isang bahay. Basta, mga little things dapat kung may mga kaunting diferensya, ayusin ka agad. Sabi ko nga sa mga, kahit na you have a lot of money, you cannot construct a house na ganyan. Kahit na maraming pera, you cannot build a house na parehong-pareho na ganyan. Kasi iba talaga ang mga pagkakabit ng kahoy. Kasi noon, parang wala pa silang accurate na measurement. Na-notice namin na yung mga square dyan, hindi talaga eksakto ang square. Tapos, dapat i-preserve talaga. It's very important na i-preserve ang bahay. Magandang araw! Nandito tayo ngayon sa gumagawa ng paboritong kakanin sa bayan ng Huban, ang Mads Kakanin. Good morning po! Hi, ma'am! So, pakilala po muna tayo, ma'am. Hello po. Ako po si Karina Reduta. Galing po ako sa Makati, pero ngayon dito na ako sa Huban. Bali,
ang pangalan po ng ano po ninyo ay Mads Kakanin po, Yes, no? ma'am. So, paano po nagsimula ang Mads Kakanin? Di bali po kasi nung nagtatrabaho pa ako noon, pumupunta po ako sa kanila dito. Nakita ko po na maganda yung place. Tapos sabi ko sa kanya kung baka pwedeng dito. Yung magbi-business po, ang aanihin ko is kakanin. Yes. Di ngayon, nagpaalam po kami sa magulang niya. Pumayag naman po na kami ng kakanin. Tapos, una po namin, display lang po sa harap ng tindahan. Hanggang sa yun po, naisip namin na ng Facebook. Tapos, nag-isip kami ng pangalan ko, anong pwedeng pangalan. Sabi ko, since madam naman ang tawagan namin dalawa, sabi ko, since mahaba yung madam, sabi ko, hindi na lang gawin nating Mads. Shortcut. Shortcut. Sabi ko, Mads Kakanin na lang. Sabi ko, parang, mas matatandaan pa ng mga customer ang Mads Kakanin. Yun po. Opo. Ano po ba ang sekreto ng paggawa ng mga kakanin? Actually, wala naman po kaming sekreto. Ang minimake sure ko lang po, dapat yung mga ingredients, hindi ko babawasan. Kung ano talaga yung dapat na, kunyari, 1 cup talagang ilalagay ko. Hindi dapat mong tinitipid. Kasi pag tinipid mo, doon na po nawawala yung sarap. So, yun po talaga. Di ba yun na naging sekreto? Huwag lang po talagang tipirin yung ingredients. So, walang sekreto. Kasi dapat din mga quality rin po talaga yung gamit mo na ingredients. Para sa akin, mama. Para sa akin. So, kung quality talaga, dapat. Ano po yung mga bestseller po ninyo, yung palagi pong ino-order sa inyo ng mga kakanin dito? Ang mga bestseller po sa amin, una, ang puto pao. Yun po talaga yung namin, unang-una. Then po, mangalawa po, ang butchi ngayon. Butchi, tapos sapin-sapin, and then puto pao, puto cheese, and then kutsinta. Opo. So, hindi pa namin natitikman yung butchi. Try nyo, ma'am. Try nyo po. Kasi marami rin naman pong nagkakagusto ng butchi namin. Mamaya ipapakita natin kung ang process ng puto pao at titikman din natin. Sige po. Huban, bawat sulok may ganda, bawat pagkain may kwento. Ako po, sa FO3 Mayan Dumalaon, musna sa Huban.